Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbasa ng Biblia sa buong taon na ito. At ngayon po ay day 129 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 22. Pagkamatay ni Jehoram, ang bunsong anak nitong si Ahazayas ang inuluklok ng mga taga-Jerusalem upang maghari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Juda kasama ang mga Arabo. Kaya siya ang ginawang hari ng Juda. 42 taon na si Ahazayas nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya ay si Athaliah na apo ni Omri. Sinunod din ni Azias ang gawain ng mga hari ng Israel sapagkat ang kanyang ina ang naging tagapayo niya sa paggawa ng masama. Tulad sa angkan ni Ahab, hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya sapagkat ang mga ito ang naging tagapagpayo niya pagkamatay ng kanyang ama. At ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel upang labanan sa Ramoth Gilead si Hazael na hari ng Syria. Sa labanang iyon, nasugatan si Joram. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling ng mga sugat. Doon siya dinalaw ni Ahazayas. Kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Joram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Nimshi. Si Jehu ang pinili ni Yahweh upang lipulin ang sambahayan ni Ahab. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang mga pinuno ng Juda at ang mga pamangkin ni Ahazayas na naglilingkod dito. Kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Ipinahanap nila si Ahazayas at natagpuan ito sa Samaria. Dinala niya ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalabing niya ito at ang sabi, apo ito ni Jehoshaphat na dapat o tapat na lingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambahayan ni Azarias na may kakayahang maghari sa Juda. Nang malaman ni Athaliah na ang anak niyang si Ahazayas ay patay na, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Juda. Ngunit naitakas ni Jehosabet ang anak ni Ahazayas na si Joas. Itinago niya ito sa isang silid-tulugan sa templo kasama ng tagapag-alaga. Sa ganong paraan, iniligtas ni Jehosabet ang kanyang pamangking si Joas. Si Jehosabet ang asawa ng paring si Joaida at kapatid ni Ahazayas sapagkat sila'y anak ni Haring Jehoram. Si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Athaliah bilang reyna. 2 Chronicles chapter 23. Noong 7 taon, naglakas loob si Joaida na makipagkasundo sa mga pinuno ng hukbo na sina Azarias na anak ni Jehoram, Ismael na anak ni Jehohanan, Azarias na anak ni Obed, Maasiyas na anak ni Adaya at Elisaphat na anak ni Zikri. Mga pinuno sila ng mga pangkat ng daan-daan. Nilibot nila ang buong Juda at tinipon sa Jerusalem ang lahat ng Levita mula sa mga lungsod at mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari. Sinabi sa kanila ni Joaida, narito ang anak ng yumaong hari. Dapat siyang maghari ayon sa pangako ni Yahweh tungkol sa mga anak ni David. Ito ang inyong gagawin. Ang 2 bahagi ng mga pari at levita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan. Ang isa pang ikatloy sa palasyo at ang natirang ikatloy doon naman sa pintong saligan. Ang buong bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahweh. Walang papasok sa templo kundi ang mga pari at mga levitang naglilingkod. Sila lamang ang makakapasok sapagkat sila lamang ang itinalaga ng Diyos para dito. Subalit, ang mga taong bayan ay maghihintay sa labas gaya ng ipinag-uutos ni Yahweh. Sa palibot ng hari magbabantay ang mga levita na ang bawat isa ay may sandata. Papatayin ang sinumang mga has pumasok sa templo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari.
Sinunod ng mga Levita at ng mga mamamayan ng Juda ang lahat ng utos ng paring Joiada. Ang bawat pinuno ay laging kasama ng kanyang mga tauhan, pati ang pangkat na pamalit o papalitan sa araw ng pamamahinga sapagkat sila'y hindi pinapauwi ni Joiada. Ibinigay niya sa mga pinuno ng hukbo ang mga sibat at ang malalaki at maliliit na panangga ni Haring David na nakatago sa templo. May sandata ang bawat isa at ang lahat ay nakabantay sa bawat sulok mula sa timog hanggang hilaga ng palasyo at sa palibot ng altar sa harapan ng templo. Nang maisagawa na ang lahat ng ito, inilabas ni Joiada ang anak ng hari at pinutungan ng korona. Ibinigay sa kanya ang isang kopya ng kasulatan tungkol sa paghahari at ipinahayag siyang hari. Lumapit si Joiada at ang kanyang mga anak at pinahiran siya ng langis. Nagsigawan ang lahat, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umaawit at may tumutugtog ng trumpeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, "Ito'y isang kataksilan! Ilabas ang babaeng yan," utos ni Joiada sa mga pinuno ng hukbo. "Patayin ang sinumang magtangka magligtas sa kanya. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ni Yahweh." Dinakip nila si Atalia at dinala sa palasyo sa may pintong daanan ng mga kabayo. Doon nila siya pinatay. Pagkatapos, nakipagkasunduan si Joiada sa mga tao at sa hari ng sila'y magiging sambayanan ni Yahweh. Nagkaisa ang lahat ng nawasakin ang templo ni Baal, kaya't dinurog nila ang mga altar at ang mga rebultong naroon. Pinatay nila sa harap ng mga altar si Matan, ang pari ni Baal. Naglagay si Joiada ng mga tagapagbantay sa templo sa ilalim ng pamamahala ng mga pari at ng mga Levita na inilagay ni David sa tungkuling iyon. Sila ang mag-aalay ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sila rin ang mamamahala sa awitan at sa pagdiriwang ayon sa kaayusang ginawa ni David. Pinabantayan ni Joiada ang lahat ng pintuan ng templo para hindi makapasok ang sinumang itinuturing na marumi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga pinuno ng bawat pangkat na daan-daan, ang mga pangunahing mamamayan, mga pinuno ng bayan at lahat ng mamamayan sa lupain. Inihatid nila ang hari mula sa templo patungo sa palasyo. Dumaan sila sa malaking pintuan at kanilang pinaupo sa trono ang hari. Nagdiwang ang lahat ng tao sa buong lupain. Naging tahimik ang lungsod nang mapatay si Atalia. 2 Chronicles chapter 24. 7 taong gulang si Joas nang siya'y maging hari at 40 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Zibias na taga Beersheba. Kaluhod-lugod sa paningin ni Yahweh ang lahat ng ginawa niya habang nabubuhay ang paring si Joiada. Kinuha ni Joiada si Joas ng 2 asawa at nagkaroon siya sa mga ito ng maraming anak na lalaki at babae. Hindi nagtagal, ipinasya ni Joas na ipaayos ang mga sira sa templo ni Yahweh. Kaya ipinatawag niya ang mga pari at ang mga Levita. Iniutos niya sa mga ito, "Libutin ninyo ang mga lungsod ng Juda at pagbayarin ninyo ang mga tao ng buwis para sa taunang pagpapaayos ng templo ng inyong Diyos. Gawin ninyo ito sa lalong madaling panahon." Ngunit hindi agad kumilos ang mga Levita dahil dito tinawag ng hari ang pinuno ng mga pari na si Joiada. Sinabi ng hari sa kanya, "Ano ba ang ginagawa mo at hanggang ngayon ay wala pang nalilikom na buwis ang mga Levita mula sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem?" Ang buwis na iyan ay ipinag-utos sa Israel ni Moises na lingkod ni Yahweh para sa toldang tipanan. Ang templo ng Diyos ay pinasok ng mga anak ng masasamang babaeng si Atalia. Kinuha nila ang lahat ng kayamanan at kasangkapan doon at ginamit pa sa pagsamba kay Baal. Iniutos ng hari na gumawa ng isang kaban at ilagay ito sa may pasukan ng templo. At ipinahayag niya sa buong Juda at Jerusalem na dalhin ang kanilang buwis para kay Yahweh gaya ng utos ni Moises noong sila'y nasa ilang. Nagalak ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at naghulog sila ng kani-kanilang buwis sa kaban hanggang sa mapuno ito. Dinala naman ito ng mga Levita sa mga
kagawad ng hari at ang laman nito ay kinukuha ng kalihim ng hari at ng kanang kamay ng pinakapunong pari. Pagkatapos, ibinabalik uli ang kaban sa may pasukan ng templo. Ganito ang ginagawa nila araw-araw kaya't nakalikom sila ng mga malaking halaga. Ang nalilikom nilang salapi ay ipinagkakatiwala naman ng hari at ni Joiada sa mga namamahala sa pagpapagawa ng templo. Umupa sila ng mga kantero, mga karpentero at mga panday ng bakal at tanso upang magkumpuni ng sira sa templo. Nagtrabaho ng mabuti ang mga manggagawa. Ibinalik nila sa dating kalagayan ang templo ng Diyos at pinatibay pa ito. Ibinalik nila sa hari at kay Joiada ang natirang salapi at ipinagpagawa naman ito ng mga kagamitan sa templo. Gumawa sila ng kasangkapang gamit sa paglilingkod at handog na susunugin, mga lalagyan ng insenso at iba pang mga sisildang ginto at pilak. Patuloy sila naghahandog ng mga haing susunugin sa templo ni Yahweh habang nabubuhay pa si Joiada. Tumanda na si Joiada at umabot sa 130 taong gulang bago siya namatay. Inilibing siya sa libigan ng mga hari sa lungsod ni David sapagkat naging mabuti siya sa Israel, sa Diyos at sa templo nito. Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay galang sa hari at sila na ang pinapakinggan ng hari. At pinabayaan nila ang templo ni Yahweh na Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip sumamba sila sa mga Asherah at sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Juda at ang mga taga-Jerusalem. Gayon may nagsugo si Yahweh ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Ngunit hindi sila nakanig sa mga ito dahil dito lumukob ang Espiritu ng Diyos kay Zacarias na anak ng paring si Joiada. Tumayo siya sa harap ng bayan. Sinabi niya, ito ang sinabi ng Diyos. Bakit ninyo nilalabag ang mga utos ni Yahweh? Bakit ninyo ipinapahamak ang inyong mga sarili? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itinakwil din niya kayo. Ngunit nagsabwatan ang mga tao laban sa kanya at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, makita sana ni Yahweh ang ginagawa ninyong ito at parusahan niya kayo. Nang patapos na ang taong iyon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga ito ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damascus. Maliit man ang hukbo ng Syria ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, pinarusahan si Joas. Iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joiada. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya ay inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang mga kasama sa pagpatay sa kanya ay si Sabad, na anak ni Simeat, na isang Amonita, at si Jehosabad, na anak ni Simrit, na isang Moabita. Ang mga kasaysayan tungkol sa kanyang mga anak, mga propesiya laban sa kanya at ang kanyang muling pagtatayo sa templo ay nakasulat sa paliwanag sa aklat ng mga hari. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Amazias. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na to para sa atin. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.